karamihan ng mga reklamo ay PNP. Bibihira, may magreklamo sa akin, yung PDEA ni-raid kami, loko-loko, abusado, siraulo, etc. I'm sorry for the words. More on PNP. At gusto ko rin po, General, dapat ang publiko, upon request, mabigyan ng access dun sa footage ng body-worn cameras. Pwede? That would depend on the sensitivity of the operation, Your Honor. But generally, yes, sir, that's provided under existing laws. The right to No, information. kasi alimbawa, no, kasi in other countries they're doing this now. In the United States, for example, so nagkaroon ng traffic stop. Tapos, yung police natin naging excessive yung naging action niya towards that person na he was stopping for whatever traffic violation. Now ngayon, sasabihin nung motorista na inabuso po ako ng pulis, sabi ng pulis, hindi, ikaw ang abusado. So, sasabihin ngayon ng motorista na I need a copy of that footage so that I can bring this case in court. So, they should have access to that. Upon request, upon written request, they should be given access to it. Hindi pwedeng kayo-kayo lang. We understand that, Your Honor. Meron po silang access. So, upon request. So, ilalagay ko yun sa batas ko eh. Pero for the meantime, habang di pa batas, make sure that the public, upon request, would have access to that. Yes, Your Honor. Maliban na siguro kung national security, okay. Pero kung one-on-one, itong tao na inakusahan nyo, na gumawa ng kalokohan, nung mahuli nyo, and humingi siya ng footage, let it be. Give him or her the opportunity na maka-secure ng footage na yun. Yes, sir. Tama? Now, a few more questions. Go ahead. Siguro ko lang, singit ko lang, Senator Tulfo, your indulgence. Total, pinag-uusapan yung body-worn cameras in terms of operation. Yung NBI and PDEA, kasi may mga operation din kayo, dapat may body-worn camera. Ang tanong ko lang, gaano karami yung inyo pong mga units din para maituloy. Para alam ng committee. Kasi kayo rin yung mga crucial sa mga operations sa body-worn cameras. PDEA and NBI. So, yun daw. Importante din po to para sa sa sinusulong na panukal. Pero if I may add, makasingit bago siya magsagot. Kaya mas interesado ko sa PNP, Mr. Chair. Karamihan ng mga reklamo ay PNP. Bibihira, may magreklamo sa akin, yung PDEA ni-raid kami, loko-loko, abusado, siraulo, etc. I'm sorry for the words. More on PNP. PNP talaga ang palaging sentro ng reklamo ng mga taong pumupunta sa programa ko. But anyway, you might want to answer the chairman's question. Yeah, sir, we have body cameras. So now we have 806 for the whole PDEA. And we had an average per region about 40 to 45 cameras per region. Not all are wearing cameras during operations. But here in Metro Manila, every team has its own because we have a lot of cameras remaining here. In the regions, maybe in every team, there are 2 or 3 cameras being used during operations. But PDEA has only planned operations. That is search warrant, warrant of arrest, and bypass operations. We have no warrantless arrest for the moment. Okay, proceed. NBI, quickly lang para maituloy na ni Senator Tulfo because he has a hearing to another hearing. Sige, Attorney Demetria. Mr. Chair, I am not sure as to the number of the body-worn camera, but rest assured that we are complying with Admin Matter 210608, sir. Again, In all our operation. Again, Mr. Chair, wala akong mareklam na tangkap sa NBI na nag-cooperate sila at may pang-abuso. Kung meron man bibihira, more on sa PNP, kaya I'm going to concentrate my questions sa PNP, konti na lamang. Pero mag-segue muna ako sa body-worn cameras. Nasuggest ko na ito several chief PNPs ng nakaraan. Yung pagkakaroon ng CCTV sa mga presinto ng PNP, especially sa mga jail cells. Of course, pwera dun sa mga CR nila. Kasi karamihan, Mr. Chair, sasabihin, nagbigti, binugbog, napatay. Huwag ka, pupunta doon yung inmate, okay, malusog, walang problema. Kinabukasan, nagbigti raw at ang daming pasa. Palagi nangyari po yun. That's why I suggested, dapat sa lahat ng jail cells ng PNP, merong CCTV, whether pang lalaki o pang babae. In some cases, pag sa babae naman, nire-rape, minimolestya. In the absence of the CCTV, dapat pati doon sa inyong investigation room, meron din dapat CCTV na habang iniimbestigahan yung suspect, nakikita how it's being investigated, how it's being done. Kasi in some cases, tinotorture, binubugbog. Kahit na walang kasalanan, napapaamin yung suspect dahil binubugbog eh.
Natutupad na ba yun? Meron na bang mga CCTV sa mga areas, of course, strategic areas sa lahat ng presinto? Particular na sa jail cell, pati doon sa pagbablatter. Kasi, Mr. Chair, pagdating sa blatter, whether ikaw ay suspect o hindi, pag nagtanong, ang susuplado ng mga pulis, ikaw na nga magreklamo, pag tinanong ka, para kang iniimbestigahan, yung iba natatakot, umatras na, ba't pa ako magreklamo? Habang ako'y tinatanong, parang ako yung suspect, alis na lang ako. So, kailangan ng CCTV dyan, sa blatter section. Tapos sa mga jail cells, meron na ba? Wala. Your Honor, meron kaming existing na policy sa PNP on the installation of CCTVs in specific areas in every station, but this is limited to the availability of CCTV. This is one of our ways forward, katulad din ng BWC, Your Honor. No, teka muna, sir. Nag-budget na ako dyan. Nag-request ako ng budget for that na magkaroon ng CCTV sa jail cells. Of course, huwag mo ilagay sa loob ng jail mismo dahil sungkitin niya ng mga inmates. Doon sa labas na nakafocus na may kita yung activities ng mga preso doon sa loob. Sa ngayon naman, Your Honor, karamihan meron sa Huwag karamihan, dapat lahat meron. Kasi I think last year, may namatay na naman na inmate. At sinabing nagbigti. Pumunta sa programa ko. Paano nagbigti? Ang daming pasa sa paa. Kung nagbigti, dapat ang pasa sa liig. Ang pasa sa binti, sa dibdib, sa ribs. Ibig sabihin binugbog. Kung may CCTV, hindi mangyari yun. Diba? Saka dun sa interrogation room, dapat meron din CCTV. It's a Your- must. You should do that, General. Ilang beses na ako nagsalita ito, ilang PNP na nakalipas. Puro yes, yes, Your Honor, yes, Your Honor. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Anong klase yan? Doon sa mga areas na sinasabi niyo, Your Honor, meron naman tayo existing sa Lahat ng jail cells? You sure? sa police stations, Your Honor. Yeah, kaya nga, sa lahat ng police station, mga jail cells, dapat Yes, Your meron. Honor. Meron na? They are required, Your Honor. Required, pero hindi pa lahat. Kasi maggagawa ko ng random inspection, gusto ko dapat lahat. Meron. Tapos doon sa mga pagblateran, yung welcome to the PNP, tapos di ba may desk yan. I want a CCTV in place para makita natin kung paano nag-handle yung mga pulis natin doon sa mga pupunta sa presinto. It's either para magreklamo o sila ay pinoprocess bilang suspect. At saka doon din sa investigation room, I want a CCTV para makita how the suspects are being handled. Kasi pwedeng bugbugin, pwedeng torturein para mapaamin kahit walang kasalanan. At saka yung sinasabi ko, pati jail cells ng mga babae, hindi nyo hinahalo yung babae at lalaki sa sa presinto pag may mga sa mga jail cells ninyo. Magkahiwalay babae and lalaki, right? Tama po. Right, okay. Now, kailangan ko rin sa parking. Kasi in some cases, Mr. Chair, doon sa parking kinukulata yung mga suspect Kasi madilim. So, well-lighted dapat yung parking. Not only that, sa impounding din. Kasi yung parking din nila, ginagawang impounding yan mga suspect. Tapos doon, kinakatay. Nakakaya yan, General, sa loob ng presinto niyo mismo sa compound. Kinakatay yung mga kotse na na-impound. Wala na. Pag-claim na nung, after na-clear na sa korte, kiklaimin na nung tao yung kanyang kotse o kanyang motor, katay na. At nakakaya yon. Pero kung may CCTV at well-lighted, may iwasan po yun. Okay, General, maasahan ko ba yan? Yes, Your Honor, we commit to address all your concerns and naintindihan po namin at kasama nga po ito sa existing policy ng PNP. At in our ways forward, ito po ay fully ma-address ng Philippine National Police, Your Honor. Okay, and last na lang,